Saan ba ako nag-parking? Dito. Dito. Maganda sa labas. Ito pala yung hotel namin, no? Pakita ko sa inyo. Revolution Hotel. Diyan kami banda. Dito. Yan. Somewhere, nandyan yung kwarto namin. Ang mahal dito. Ang mahal. So, this is Boston. Mga Andre, no? Hindi ko alam kung anong... Wala akong expectation dito sa Boston. Hindi ko alam kung anong meron dito. At ngayon pa lang kami tumitingin kung anong gagawin namin dito, kung saan yung mga pupuntahan namin. Pero bago ko nagawa yon, siguro nag-spend ako ng mahigit kalahating oras sa paghahanap ng mapaparkingan ng sasakyan. Walang parking yung hotel. May sinasuggest sila kung saan pwede mag-park. Medyo pricey. Ngayon, naghanap ako. At paano ba? $50 hanggang hanggang Sunday na yon. Hindi ko lang alam kung pwedeng ilabas yung sasakyan once na nai-park na. Pag hindi pwedeng ilabas yung sasakyan, ang mangyayari, magko-commute na lang kami sa pupuntahan namin kung saan man kami pupunta. So, basically yun. Parking ang problema rito at may kamahalan siya. Nagpark ako rito pero 2 oras lang yung maximum. Tinanong ko kung pwede bang pag natapos yung 2 hours, magbabayad uli ako ng panibagong 2 hours. Hindi raw pwede. Kasi pag nag-check is ang titingnan sa'yo kung ilang oras ka na nakapark sa lugar na to. Doon ako nakapark, lilipat ako dito. Hindi pwede. May posibilidad na matikitan pa rin ako. Sa nakuha kong parking, nagpa-reserve na ako. 3:30 magsisimula. Hanggang Sunday na yon, malalaman na lang kung pwede ko pang kunin to mamaya o gamitin once na nakapark na. At the light, turn right onto Dartmouth Street. Then your destination will be on the right. Now turn right onto Dartmouth Street. Pagkatapos, saan yung parking lot ko? Hindi pa. Okay. Sige, muna lang nga kayo. Madali kayo. Now your destination is on the right. Yun, no? Ito. Ito ka mo. Ano ba? Puro reserve ba to? So yun nga. Yun nga mga dre, no? Anong tawag dito? Ano yung tumutunog? Wow. Look. It's red. It's red. It's red. Yun lang, hindi red. Saan kami pupunta? Hindi ko pa alam, no? Hindi pa kami nananghalian, eh. Gabi na ba yung kain natin? Para isang kainan na lang? Gabi na tayo kakain? Para isang kain na lang? Saan ba to? Basta malapit lang to sa sa Revolution Hotel, eh. Wala namang pipicture mo ako dyan. Uy, ano pala to? Anong tawag dito? Sakura. Yan, Wayfair.
We're somewhere in Boston. At hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Mamaya hanapin ko pa yung park kung saan. Ano bang park yun? Nakalimutan ko pa. Oh. Walastik na yan. Oh. May Jollibee ba rito? Wala. Uy! Ganda na shades ko, di ba? Kaya lang ano eh. Gusto ko kayong makita eh. What? Nag-ano? Yung nagchichongke. Sa Back Bay Station, South End. Yan Ano yung to? Metro? Yeah. Ah, okay. Dito kami sa ano, sa metro ng Back Bay Station. Sabi niya South End daw. Yan o. No! Nakakatuwa naman dito. Yung hindi mo inaasahan, pag parang napaka-inosente ng lugar. Paglampas mo sa kanto, biglang bubungad sa'yo. Etong ganitong klase ng istruktura. Di ba? Pagkatapos, ayan din. Tapatan pa sila, di ba? Grabe. Saan ba papunta yung ano? Saan ba papunta tong ginagawa natin? Saan kaya kami papunta? Hindi namin alam, no? Mag-google ka. Saan pa tayo pupunta? Sa ano? Sa park. Okay? Punta tayo sa park. Dun sa, ano ba yung sinabi? So, 12 minutes na lakad hanggang makarating doon. Siguro may pagkain dito sa CVS Pharmacy. Ito. Ha? Hindi ka nagugutom? Nagugutom ako eh. Chick-fil-A. Sexy. Ang dami mong pagpapapicture. Mall pala to? Mall pala to? Mall. Nordstrom. Hindi ba tayo magsha-shopping? Ha? Kung may code sila. Parang sarap ng ano nila. Almond croissant. Ano sa'yo? Pizza? Now hiring. Number 2. I know, Number 28. May birth date. Sign ba yan? Sabi ko kung may inaasahan ka ba, Na? ano yung expectation mo dito sa lugar? Wala naman. Parang, ako naman just parang, Basta may building. hindi, mamasyal lang. Ganun, para, Mm. kasi hindi ko pa napuntahan. Mm. Just to explore. Akala ko, may alam ka sa lugar na to. Wala, it's my Kaya first tinatanong time kita. First time ko din. Kasi, sabagay, nabanggit ko kanina, no, sabi ko parang pares, wala akong expectation sa lugar. Wala akong alam actually talaga. Ang alam ko lang, narinig ko lang Boston is Boston Celtics, basketball, NBA. But, Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa naging merienda natin? I feel cold. I feel cold. Tingnan nyo ng mga street dito. Ito yung mga, wala, gusto mong
mapuntahan mo dapat sa North sa Harbor at parang ganun. Balak namin pumunta bukas sa Harvard, pagkatapos yung Boston Cruise, pagkatapos Quincy Market. Quincy Market. Ano yun? Tanghalian ba ron o hapunan? Yeah. Yeah, dalawa? Dalawa. Tanghalian o hapunan? Bakit? Ang bilis. Alam nila yan eh. Because there's a Quincy Market. They said they're calling Quincy. No. No. So, this is the famous park. No. Try to find Quincy Market in this. Lagi kong nakakalimutan yung pangalan ng park na to. Boston Common Public Park. Etong park na to, ewan ko kung mapapansin nyo, napapalibutan siya ng mga building. Pero pag nandito ka, di ba, natatabunan eh. Yan, no? Kumbaga nasa gitna siya ng nasa gitna siya ng city, no? Merong kasabihan dito na dapat kung sakaling magawi kayo rito sa Boston Common, tumawid kayo sa tulay para raw maitawid nyo yung isang taon, lalo na kung marami kayong utang. Joke lang yan, joke lang. Ito ang tulay ng Boston Common, diba? Up. Mga swan. Swan ba yan? Oh, duck lang pala, duck, no? Swan. Duck lang pala, duck, sorry. Naisip ko, ganito rin pala sa Montreal, di ba? Yung mga ganito. So, hinanap namin yung yung Beacon Hill. I think eto yun, no? Part niya, no? Beacon Hill. Isang sikat na street na kung saan, I think, doon yata nakatira dati yung may mga kakaya ba sa buhay. Tapos, sikat siya dahil yung mga style ng bahay niya is yung mga federal houses. Tapos, mga rin siya. Ganyan din yung mga kulay niya, mga kulay pula. Dito tayo sa Cedar. Pagkatapos, boom! Yan, oh. Acorn. So, ito yung most photographed street dito sa Boston. Ang Acorn Street. Residential pala to. Pagkatapos, yung mga ilaw niya, digaas. May mga nakatira pala rito. Kumbaga, ito yung posh na lugar nung unang panahon. Ito yung pinakamatakaw sa picture na street dito sa Boston. Sorry. Yan, no? Acorn Street. Kanina, Beacon Hill. Yung kanto pa lang pala yun, yung Beacon Hill na yon. Dapat talaga, ang i-search nyo is yung Acorn Street. Ayos!
Paano mo na sa aming Chinatown na? Naaamoy na nga yung mga pagkain. Alam mo pag Chinatown mo. Amoy Asian cuisine. Parang sa downtown, no? Amoy pancit canton. Bakit iba? Akala ko ba wangton na Sa gutom. Sa gutom, hindi na nakapag-tape. Hindi na nakapag-record. Paisa-isa yung dating ng pagkain eh. vinegar? Hindi ko alam. Ang lasa, no? Pero wala tayong... Ah, bagong luto. Ano yun? Chive, tsaka pork, di ba? Yeah. May soup. Hindi mo kailangan lagyan ng ano. Busog na. May take-out pa. Hindi namin naubos. Ang dami pala ng serving nila. Nasobrahan na naman sa order. Lagi na lang ganun. Paano yung pauwi? Paano nga ba yung pauwi? The Revolution Hotel. Tingnan mo kung ilang minuto tayo ron. Wala stek. Malayo-layo na yung lakad namin eh. 18. Ang layo. Sige, maglakad na. Teka, tingnan mo kung paano. I-start mo. Kaya hindi mo maano. Okay. Doon tayo sa kabila. Saan dito? Tara. Let's go. Head toward Harrison Avenue. Hindi naman totoo. Broken? No. I refuse. Hindi ko alam kung makakalabas pa kami after namin umuwi. Kasi nga, di ba, maaga kami bumiyahe. So, medyo pagod na. Baka diretso pahinga na rin to. Alas 7 na siguro o mag-aalas 7? Anong oras na? Sabi niya, saan? Anong oras na? 6:40. Washington, tapos. Ito siya, hindi talaga siya marunong magano. Hindi talaga, tinitingnan niya na yung mapa pero hindi niya pa rin alam kung saan talaga. Oo. Tapos, kakanan. Ng Stuart Street. Stuart. Ito, galing pa sa trabaho to. Ikaw. Di ba? Galing pa siya sa trabaho, panggabi siya. Oo, kaya kita mo, parang lasing na. Sabi niya, saan? Hindi niya alam siya yung sinasabi ko. Ano yung first impression mo sa dito sa Boston? Nasiyahan ka ba? Paano? Kasi Every ano ba yan? shalalala. Every shalalala. Pag pumupunta kasi sa lugar. Oo. Masaya. Kasi first time mo makita. Oo. Di ba? Wow. Ang ganda naman na ito. Tingnan mo. Di ba? Wow. Sakura ba to? Sakura, no? Ang ganda. Akalain mo, nasa tabing kalsada lang. Eh, dinadayo pa to sa Japan. Diba?
Dinayo pa to sa Japan eh. Balik tayo sa usapan, yung parking. So, ang tip ko na lang siguro, ito tip din lang sa akin to ni ni Jedge, Andrea Jedge. Spot Hero. Download yung Spot Hero. Yun yung ginamit ko ngayon para makakuha ako ng ng parking spot. Nagbayad ako ng $47.70 USD. Ano na yon, hanggang Sunday na yon. Kasi kung susundin ko yung sinuggest ng hotel, magkano? Mahal. 35 a day. No, it's not 35 a day. Aano ka ng 5 o'clock, pag Okay. lumampas ka ng 8 o'clock, 5 p.m. to 8 a.m., $12. yeah. Pag lumampas ka ng 8 o'clock, naging 9 o'clock, hindi naman siguro magiging 35 bigla. 35, yung ang sabi niya. Ganon, ang laki naman penalty nun. Pag $9 na, 35 na. Okay? Grabe, Tama di ba? ba yan? Hindi, dito. Kasi umiikot-ikot eh. So, mag-spot hero kayo. At least doon, magkakaroon kayo ng idea, kumbaga makakapili kayo kung saan kayo magpa-park. Tsaka ilagay nyo lang kung ilang oras. Kaya lang, yung catch pala nung parking spot at tsaka yung karaniwang parking spot o parking garage, pag mahaba yung pagpa-park mo, kumbaga hindi pwede yung in-out. Kailangan diretso. Kailangan diretso. Once na pinasok mo yung sasakyan mo, Hindi mo na ilalabas. hindi mo pwedeng ilabas. Pag nilabas mo yon, kumbaga, wala na yung QR code mo. Panibagong QR code. So, mamaya paplanuhin namin kung paano gagawin bukas. Kung pwedeng, sabi kasi sa akin nung parking attendant, tawag ako sa Spot Hero, baka magawa nila ng paraan na bukas pwede kong ilabas yung sasakyan. Pagkatapos magbabayad lang ako ng pwedeng $5, $10 or $15. Depende. Depende raw. Baka daw libre. Kaya tawag lang daw ako sa Spot Hero. But I doubt na libre. At saka naisip ko, mababa doon $15. So, you know what we're gonna do? We're not gonna take it. We just Mag-commute na lang. Yan, siguro mag-commute na lang kasi naisip ko rin. Mostly naman maglalakad tayo. So, kasi kung magpapark ka ulit, maghahanap ka ulit, and then panibawang no. Umiikot na ako dito kanina, di tayo daan. Paano ba yun? I think, pag nagdala kami ng sasakyan, ang magiging problema naman is, sa pupuntahan namin, kailangan na naman ng parking, di ba? So, gagastos na naman ng ng pera. Ha? So, magkano kaya yung rito pamasahe, no? Tingnan natin. Kasi balak na namin magpunta bukas sa Harvard. Siguro naman nakikita nyo yung paligid, no? Kahit nakaganito ako, kaya nilalayo ko eh. Para hindi may magsabi na lagi ko na lang mukha. Balak namin magpunta bukas sa Harvard at parang 30 minutes yun mula dito. So tingnan natin, makapagtanong-tanong kung paano makakapunta ron. Mag-train. Baka mag-train na lang kami, mag-metro, LRT, MRT, magbarko. Okay? Laters. Ang ganda sa labas, di ba? Tingnan nyo kung gaano kaganda sa labas yan ha. Ang ganda ng labas. But inside, I'm not happy. Napakaganda sa labas yan. Kaya isipin mo, sige dito ako magpapabook. Kasi parang isa sa mura eh. Oh yeah, by the way, ito yung isa sa medyo mura. Okay? Mura pa yun. No, hindi ako nagbibiro. Mura pa yung $600 mga Andrea. Sabihin ko na yung presyo, $600. 600 for 2 nights.
$100 for 2 nights. Ang ganda. Kaya pag nakita mo to, napadaan ka rito, baka mag-walk-in ka mag-check-in ka. Kasi sa presyong, parang sa presyong 250 to 300 Canadian dollars, mura na yon sa area na to. Tapos ano pa, ano tawag dito? Maganda yung maganda yung review niya online. Di ba? The rush